treat and those that you don't. Ano po yung una niyong naramdaman nung nalaman niyo may sakit siya? Natakot, naiyak. Siyempre, sinabi sa amin na 50,000 daw yung ihanda namin. Eh, saan naman kukuha ng 50,000? Diyos ko, akala lang namin, simpleng sakit lang yan. Sabi ko, text agad ako sa nanay ko na ganito, na kailangan niya ng ganito, i-admit na agad sa Malolos. Di-refer kami sa Malolos, sa Bulacan, yun. Tapos yun nga, dumiretso kami doon, kaya lang, hindi agad namin, hindi ba namin siya agad na diniretso doon sa ospital. Baga parang nag-ano pa kami, parang nagduda kami, gano'n na. Baka second opinion, nagganap kami ng second opinion. Kaya nung nandun kami sa, doon sa bahay, isang araw pa nata kami doon sa bahay ng Sobianan ko. Tapos yun nga, kinabukasan kasi ayaw pang tumigil ng lagnat. Diniretso na namin sa Bulacan, sa Malolos, sa ospital na inirepair sa amin. Tapos pagkagaling namin doon, pinagalitan kami ng ng naka-assign na doon. Kasi bakit daw hindi namin nakalagay na urgent, emergency na, ba't daw pinatagal pa namin? Eh kung may mangyari daw na hindi maganda, baka daw, ang mangyari yan, ano ba tawag? Ano ba sabi nyo? Salo pang lumala. Ayun, pag pinaabot pa ng gantong araw, kahit na masaksak yung gamot na yun, wala rin. Oo, babalik din yun. Okay. So, ano po yung mga sintomas na nakita niyo sa kanya during that time? Nilalagnat. Yung unang phase, Nilalagnat. Tapos, may rashes na kala mo tigdas. Tinitigtas? Oo, parang may tigdas siyang pula-pula. Tapos yung labi niya, Namamaga? pag mainit siya, lahat ng dugo nandito sa labi niya. Up and down. Nagkakaroon ng blood rush? Oo, namumula yung ganito. Okay. Yung pisngi. Hindi niya na-encounter mamula yung mata eh. Pero yung dila niya, strawberry. Strawberry? Yung dot ng Red? strawberry. Puti. nagda-dot. Puti. Tapos ang napansin pa namin sa kanya, yung genital, yung ari niya. Oh. Yun. Nagbabalat-balat na parang Namamalat? parang namamaso. Yung pulang-pula siya na mahapdi. Okay. Ganun. Parang nasunog po? Oo, yung parang ganun. So, nung una niyo po nakita, dinala niyo po ba agad sa ospital? O nag-home treatment muna kayo? Nag-home treatment muna eh. So, ano po yung mga una niyong pinainom muna sa kanya? Alcohol. Alcohol. Oo, paracetamol, alcohol. So, hindi pa po kayo pumupunta sa doktor? Hindi pa kasi nga alam ko lang lagnat. Pero after that po, nung nag-consult na kayo sa doktor, naniwala ho ba agad kayo dun sa doktor regarding dun sa Yung sakit unang niya? doktor? Yes. Hindi. Hindi. Kasi hindi natatanggal yung lagnat. Yung sabi po nung unang doktor, tigdas lang. O parang viral infection, yung bacteria. Viral Yun. So yung sa second opinion nyo pala po na Nalaman na Kawasaki. Parang hindi sa magaling talaga yung doktor. Kasi yun ang inano niya sa ibang bansa. Okay. Specialized po. Oo, sa bata talaga. They waited for some days until the fever wears off. But after a few days, something pops out of Yanilex's skin. Then Mrs. Marcelo quickly realizes that something wasn't very right. So, they brought Yanilex to the hospital. When the doctor got the papers, the doctor asked Miss Marcelo why she didn't bring the child earlier. The child was experiencing lots of torture with his body. Mrs. Marcelo has no idea on what this disease is. So, she called her sister
and asked for help regarding this disease. So, nung nalaman po ninyong Kawasaki disease ngayon, alam niyo na po ba agad, may background na kayo regarding Aware that? po ba kayo? Wala, hindi nga namin alam yun eh. Nung sinabi sa amin Kawasaki disease, tinext ko ate ko, inano sa internet, Sinesearch. Ayun nga, kaya sinabi ng ate ko na dali na nga daw agad kasi nga hindi basta-basta yung treat. The price of this disease primary medication isn't a joke. It goes up from 12,000 up. When we asked her on what was her initial reaction of the doctor, she answered this. Pinagalitan kami ng ng naka-assign na doon. Kasi bakit daw hindi namin nakalagay na urgent, emergency na, ba't daw pinatagal pa namin? Eh kung may mangyari daw na hindi maganda, baka daw, ang mangyari yun, ano ba tawag? Ano ba sabi nila? Salo pang lumala. Ayun, pag pinaabot pa ng gantong araw, kahit na masaksak yung gamot na yun, wala rin. Oo, babalik din yun. We'd asked Mrs. Marcelo how much was spent for her son's medication, and we were surprised with her answer. Gamot na. O, na lahat-lahat po, kasama yung mga primary. Hindi, bali ilang klase pong gamot? Yan. Ininom. Dalawa lang. Dalawa lang. Ano yun? Maalox para daw sa sikmura. Pag tinake niya yung isa, yung aspirin. 100 Aspirin para aspirin, yun sa dugo para hindi lumapot. Para Oo, lumapot. yun, para hindi lumapot. Yun kasi inaagapan nila eh. Magkano naman po yung gamot na yun? Yung aspirin, Mura lang yun eh. 1 and 50 cents lang yan. Pero yung isa po, Yung yun maalox, mahal eh. 100 plus. 100 plus? 135. Yung ganito kaliit, 135. May malaki pa dito eh. Ito po, Ito po. yung black gamma globulin. Ito po. Gobilin. Isa nito. Opo, magkano? Hindi kasi di ba per set nyo po binili yan? Per set ko binili ng 10 pieces, 85,000. 55,000. 900. Lahat. Tapos pera pa yung isang inano sa kanya, hindi. Yung isang 11 po. yung 11,250 yung tinesting sa kanya trial. Trial Kasi lang hindi mo po. siya pwede agad bilhin lahat-lahat ng hindi pa natatrial. Kasi pagka ito, nag-react sa kanya na nagka-rashes siya, ibabalik mo ba yan? Hindi mo na siya pwedeng i-refund. Kaya bumili muna kami una namin binili ito sa Mercury, kaya namahalang kami. 11,000. 200. So, magkano po yung, yun, kasi nakasabi ko kanina, magkano po lahat yung nagastos nyo sa kanya? Pagpapadoktor, gamot, hospital, Ako siguro ng yung 120,000. But after that mind-blowing experience, they still managed to get through that problem. And for another time, Yanilex became a normal and had a joyful and active life again. Once again, this has been your documentarista, John Luis G. Petita, reporting for Lifeline. We'll be right back.